Isang malaking sekreto ngayon mga sangkay sa Davao City ang nadiskubre. At ngayon mga sangkay, kumakalat. Ano ito? Pag-usapan natin. Hey guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. At ito nga po, pag-uusapan natin ngayon mga sangkay, itong pambihirang balita tungkol po doon sa Davao. Aba, may nadiskubreng matindi. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga nandito ngayon, no, na hindi pa rin po nakakapag-subscribe, baka naman guys, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. So kung gusto nyong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto nga po. Itong balita. Rekta po tayo. Ngayon, kalat na kalat po ito, itong sinasabing flood control project doon po sa Davao City na 8 buwan pa lamang po matapos ang completion, wasak agad. Ito, panoorin natin. Guys, andito na naman ako at eto isang shoutout muna dyan kay kay Pulong. Oy Pulong, shoutout sa iyo yung flood control mo. Sinimula nung 2021, natapos nung 2023, syempre 2021, project pa ito ni Fenta. Okay, so 2021 pa pala ito. Tapos, anyari? Project na project ni Pulong sa Matina, Davao. Aba, natapos ng 2023. At pagkatapos lamang ng 8 buwan, ano nangyari? Giba! Ang lupit talaga. Ang lupit talaga. Sasabihin na naman nito, wala na namang kinalaman si Pulong dyan. Ang lupit ninyo. Oh, wow, 8 buwan lang ang tinatagal ng flood control. Sira agad. So, anong nangyari mga sangkay? Nasira daw kaagad ito. Ngayon, hinanap ko ang balita mga sangkay kung gaano nga ba katotoo ito. At eto nga po, na-discover natin. Panoorin natin mga sangkay. Ininspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control project sa Davao City. Isa sa mga ito bumigay 8 buwan lamang mula ng matapos. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. Anyway, para sa mga DDS dyan na nagagalit kasi daw po sa Davao na naman ang iniimbestigahan, ulitin ko lang para po malinaw, no? Ang Davao ay bahagi po ng Pilipinas. At si BBM ngayon nagpapaimbestiga hindi lamang po sa iisang taon kundi mahabang panahon. Ang pagkakaalam ko from 2018 onwards, pinapaimbestigahan ni PBBM kasi yun po yung mga bagong mga project na pinagawa. So, tinitingnan ko may ghost project or substandard. Ulitin ko, ghost projects and substandard. Ngayon, kung walang tinatago doon sa Davao, then no problem. Wala sanang problema. Diba? Hindi dapat na maghimutok yung mga DDS. Dahil si BBM, actually guys, yung Davao nga, huli eh. Nakita nyo kung saan siya nag-iimbestiga? Sa Bicol, puro Luzon. Ngayon, papunta na Luzon, may Visayas. Ngayon, may sa Visayas na malawakan ng investigasyon doon po sa Cebu na gagawin. Ngayon, doon sa Davao, nag-inspeksyon. Bakit? Dahil po sa sumbong sa Pangulo. Nakita nila na maraming sumbong sa Pangulo, kaya chinek nila itong mga project na ito. So ngayon, ano na ang mangyayari dyan? Well, abangan po natin mga sangkay. Tingnan po ninyo 8 months lang pagkatapos magawa itong project, warak daw po kaagad. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa
kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating special advisor ng ICI. Ngayon mga sangkay, may mga ano dito, may mga nagtatanong, bakit daw si Magalong kasama, umeepal na naman? Well, ako this is my own opinion, guys. Ako walang problema eh. Kung tumutulong siya, edi ayos. Pero kung may hidden agenda siya, yun ang pangit. Pero tingin ko mga sangkay, since mayroon po silang koneksyon nitong bagong investigador ng ICI na si Azorin, malamang sa malamang pinasama po siya dyan. Kasi siya po yung, kumbaga, mas nauna na may alam patungkol po dito sa mga bagay-bagay na ito. Tiningnan din nila ang napinsalang bahagi ng flood control project sa Davao River Ito na yon mga sangkay. sa bahagi ng Matina, Gravahan. May 2023 natapos ang proyekto, May 2023 natapos ang project. pero makalipas lang ng 8 buwan, After 8 months, anong nangyari? bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng malaking baha at mga debris. Bumigay. So bakit bumigay? Nang ganong kabilis kung bago pa lang ito. Kayo na bahala mga sangkay, humusga. Bakit? Sa footbridge na ito, nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair. Isa sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Ayan na. Dahil nga sa nasira, so tingnan natin kung ano yung cause ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung ano ang pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project na to. Pati congressman. Dagdag ng ICI, nationwide ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga proyekto. Okay, ayan po ha, nationwide yan, hindi lamang po Davao. Yung mga DDS kasi dyan, pagka Davao ang sinabi mo, oh, pinag-iinitan na naman yung Davao. Hello! Hindi nga halos pinupuntahan nila yung Davao eh. Paminsan-minsan nga lang sila pumuntang Mindanao kasi madalas sa Luzon sila tumitingin eh. Laknang tokwa talaga kayo. Sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Mula sa GMA Region, Okay, so kayo mga sangkay, anong opinion nyo dito? Bakit kaya 8 buwan lang nawasak agad itong flood control doon sa Davao? What do you think, guys? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.